Magandang balita po ito. At last, meron na tayong, baka may matawag na tayong sagot o bakuna laban sa dengue. Kasi yung una po, yung Dengvaxia, nagkaroon tayo ng kontrobersiya doon. Si Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson po ng Department of Health, nasa linya na po natin. Asek, magandang umaga po. Hello. Asek? Magandang umaga po, Sir Melo. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo. Una-una po, bago tayo pumunta doon sa balita na yan na may bago tayong, posibleng magkaroon tayo ng bakuna na po, no? Ano na po ang kalagayan po ng ating mga kaso po ng dengue sa ngayon, Asek? Yeah, yung dengue natin, ang ating latest data, nakita na natin na nagsisimula ng tumaas ang bilang ng dengue. At mahalagang puntuhin nyo na kahit maliit lang, kami na mismo yung nag-aalarma. Basahin ko yung datos, no? Opo. Simula May 5 to 18, nasa 5,547 cases po yung na-record. Tapos, nung May 19 to June 1, naging 6,082. Ibig sabihin, 10% tumaas. Nung sumunod naman na petsa, June 2 hanggang 15, medyo bumaba ng bahagya ng 4,689. Pero Melo, sinasabi na namin na may mga late reports at tataas pa yan. At kung hindi natin pipigilan yung mga lamok, tataas mas lalo yan kasi tag-ulan na po. Opo, ayun pala. So, ganito naman. Merong balita na baka maaprubahan na ngayong taon ang second generation dengue vaccine. Paliwanag nyo nga po ito, Asek. Ano po ba ito? Yeah. So yung ating bakuna ho kasi ang proseso, nagsisimula yan sa pagkuha ng tinatawag na Certificate of Product Registration mula sa Food and Drug Administration. Yun po yung approval na inaantay natin. Sa ating sistema po kasi, ang FDA magsasabi kung ligtas at epektibo ang isang gamot o bakuna. Pag nasabi na ng FDA na okay na yan, ang susunod naman yung tinatawag na Health Technology Assessment. Yung HTA, siya naman magsasabi, ito ba ay dapat bilhin ng pera ng gobyerno o pwede nilang sa merkado nilang siya. By the way, Melo, kapag nag-approve ng FDA, kahit hindi sa bilhin ng DOH, mabibili na dapat yan sa merkado ng pribado. Yun po yung dalawang proseso. And then, after mag-approve ng FDA, saka ng HTA, susunod na yung DOH, magpaplano na kami paano siya i-roll out. Yun po yun. Ayun pala naman. Opo. So far, ang nag-alok pa lang na magbenta rito ay itong Japanese vaccine manufacturer na Takeda. Yan lang ho ba, Asek? Mas maganda ho magsalita yung FDA, no, kasi yung listahan. Pero sa aming pagkaalam po sa DOH, yan pa lang ho yung nag-a-apply. No? Pero alam namin, internationally, minomonitor namin, may mga iba rin na mga vaccines na pwedeng mag-apply. But again, kung sino nag-apply, siya lang ang pwedeng bigyan ng approval. Okay. Kumusta naman po? Kasi nung araw, 'di ba, natatandaan natin yung Dengvaxia. Naku, allergic ang mga nagdulot ng ano 'yun, ng vaccine scare po nung panahon na noon. At so ganun pa rin ho ba sa inyong pakiramdam ang sentimiento ng mga tao po natin pagdating po dito sa pagtanggap sa kung sakali magkakaroon tayo ng bakuna laban sa dengue po, Asek? Yes, Melo, nakita namin ngayon at maraming salamat sa ating mga kababayan na bumabalik na po ang tiwala sa bakuna. Anong patunay po namin? Naalala po natin mga nakaraang 1-2 buwan yung pertussis, di ba? Saka yung measles, tigdas, nag-alerto tayo. Pero ngayon, kaya hindi na rin namin binabalita at kahit tanungin niyo po kami ngayon, bumababa na or bumaba na totally kasi nagpabakuna ang mga tao. So yun yung aming parabang reassurance. Ngayon, bumalik na ang tiwala. Ayaw naming basagin ang tiwala ng tao na ito. At para nating pag-iingatan, yan yung dahilan kung bakit itong proseso, yung pag-aproba, yung dalawang approvals, yung FDA, tapos yung Health Technology Assessment pagkatapos, kaya talagang masusing binabantayan ng DOH. Hindi namin minamadali, pero binabantayan namin na okay na ba? Safe and effective ba to? Pag sinabi ng FDA, go, sasabihin namin sigurado kayo nakita niyo yung datos kasi ang ating guidelines isusulat natin ayon sa ilalabas nila na analysis nila. Opo, okay. So ganun pala po yan. So maingat po tayo para maiwasan natin yung mga pangyayari ng una. Yes. Opo. Ngayon po, Asek, ito lang ba talaga ang solusyon? Bakuna lang laban sa dengue? Hindi po. Hindi lang yan ang solusyon. Actually, yan ay para bang dagdag solusyon. Yung ating solusyon sa ngayon, yun pa rin ating search and destroy. Talagang kailangan, kasi vector, bakit vector? Ibig sabihin, yung lamok,
yung lamok yung nagdadala ng dengue. Mhm. So kung meron tayong dapat kagalitan lahat na tayo lahat ay may magagalit, yung lamok. Mhm. Pag may nakita ho kayong lamok, talagang syempre pinapatay naman natin. Hindi lang yun, yung kanyang pugad, yung ipunan ng tubig. So yan po yung pinaka-effective na sa ngayon habang inaantay natin itong bakuna. And Melo, kahit magkaroon ho tayo ng bakuna, tuloy pa rin yung mga cleanup drive. Hindi pwedeng aasa na lang tayo sa bakuna. Dapat tuloy-tuloy po yun. Opo, opo. Ano naman itong Wolbachia program? Meron daw ginagamit sa ibang bansa kung saan nilalagay na bakterya sa mga babaeng lamok para hindi daw ma-infect ng dengue virus kasi yan yung tawag nyo vector. Yan yung carrier. Hindi Yes, na mailipat pa sa mga tao po. Pwede ba mangyari po yun? Asek? Yeah, buti na paalala niyo yan, Camelo, no? Yung Wolbachia, sa Singapore nila sinimulan at may mga ibang bansang gumagawa rin. Meron tayong para bang mikrobyo, yung Wolbachia yung pangalan niya. Opo. At siya yung nagiging dahilan para yung lamok, para bang mabaog siya. So, anong nangyayari, nagpapakawala tayo ng lamok na merong mikrobyong Wolbachia, tapos kinakalat niya, para bang, kayong lamok kayo, gusto yung masampulan, kayo naman ang bibigyan namin ng sakit. Yung Wolbachia yon. Opo, para hindi dumami ang dengue virus. Doon pa lang sa mga lamok, doon pa lang pipigilan na magdala sila ng virus na yan. Yes, exactly. As in parang ang ginagawa natin para bang kinakapon sila na wag na kayong dumami ha. Yun ang ginagawa natin sa kanila. Opo, opo. So kailan po mangyayari yan? Posible na po ba yan? Ang teknolohiya na yan, Asek, dito? So nakatingin tayo sa Singapore kung anong resulta ng ginagawa nilang eksperimento. Dito rin sa atin, pwede nating gawin siyang trial, no? Pero maingat rin kami dahil pag sinabing trial, hindi natin alam yung epekto. So kailangan maingat yung disenyo. We are looking at specific sites. Wala pa napipili. Opo. Pero kami rin nag-research rin kami. Actually, may nag-try na dati sa Bicol. So hinihingi namin yung datos, tapos titignan namin maganda ba itong i-scale up, maganda ba itong ikalat sa mga mas malalaking probinsya. Saka natin masasabi. Opo. So sama-sama na po ito para, alam nyo kasi mga kapuso, kaya po natin binibigyan ng diin ito at pansin. May totoong may namamatay po sa dengue at marami na, di ba Asek? Oh yes, meron talaga Melo. And ang nakakaano dyan is parang taon-taon na lang kasi syempre tropical tayo sa bilang natin actually nasa hinahanap ko na walang numero nasa mga 200 something from June 1 up to January 1 up to June 15. Opo. So meron talaga and ayaw nating mangyari yun. So dapat maglinis tayo tapos nandiyan yung iba pa mga pamaraan at saka yung bakuna na ating inaantabayan na po Asek. Tama po yun. Yung dagdagan ko lang yung ibang pamaraan na sinasabi nyo, Camelo, yung self-protection. Long sleeves, pantalon, kung meron po tayong anti-insect lotion or repellent, gamitin din po natin yun. And yung dalawa pa, pagka tayo ay may simptomas o may tanong, nararamdaman, magpakonsulta agad, wag na magbakasakali. And lastly, kung sabihin ng local government na kailangan mag-fogging dahil may outbreak sa lugar nyo, payagan nyo po para mapatay yung mga lamok. Opo. Asek, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat at magandang umaga, Camelo. Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health.